Can you show me that trick? The one like this? Rainbow flip? Yeah. I'm just practicing. Show me first. You said you're supposed to hit this one. Your coach is here. Is that his car? Wow, nice shot. I need to take a very nice photo of you when you kick. Let's try. I'll get a nice photo of you when you kick. Why are the cones lying down? Alright. You'll get your pizza later. If you hit the crossbow. I said crossbow. Crossbow. Cross what? Crossbow. Okay, ready? Are you supposed to kick it? Alright, ready? Kick. This is the home. Wow, that's a good one. All right. Wow, Kahil. One more kick. Nice. This one's gonna be full with power. All right, let me try to get that kick. Nice kick. Ah, I missed that. Sawadiha! Guys, maayong buntag everyone from Bangkok, Thailand guys. Ayan, alam ko sawang-sawa na kayo sa pagmumukha ko sa Jinsan. Kaya lumipat naman tayo ng panandalian dito sa Bangkok, Thailand. At time check natin guys, ang init-init dito. Actually, hindi lang siya mainit eh. Masyado din siyang humid. Kaya basang-basa na kami ng pawis. At alas 9 ng umaga. So ngayon ay nandito kami sa training ground ni Kuya Kahil. At kami ni Mama ay nagsusuporta sa kanyang one-on-one. Ay hindi pala one-on-one. 3-on-1 training session niya dito sa kanyang soccer. So lalapit lang tayo ng konti para marites tayo dito sa kanyang training. Dito tayo banda. Yan. So etong training ni Kahil guys is a must. Normally kasi dapat talaga yung usapan namin ng tatay ni Kuya Kahil ay 2 buwan po siya sa Pilipinas para sa kanyang summer holiday sa school. Pero nakiusap yung tatay ni Kuya Kahil na hatiin daw namin para yung 1 month magkaroon siya ng intense training. Otherwise, pag umuwi siya ng 2 buwan sa Pilipinas, walang training na magaganap kasi wala naman talaga akong makitang yung maka one-on-one coach ni Kuya Kahil para patuloy yung training niya. So sabi ko, okay, for the best of Kuya Kahil, it's fine. At dahil naisipan ko na, why not, pumunta na lang kami ng Bangkok, Thailand para makita talaga siyang mag-train kasama yung coach at mga kasamahan niya sa kanyang team. At the same time, maipasyal ko si Mama dito sa Bangkok, Thailand once again, ay naisipan naming lumipad dito. At ayan nga, nandito tayo ngayon guys. Kuha na natin ang video si Kuya Kahil. Ayun.
shoot. Alright guys, after 1 hour, ayan, at medyo dumami na yung mga kasama ni Kuya Kahil dito. Mamaya guys, pagkatapos niya mag-training, alam ko nang sasabihin yan, gutom na gutom siya. Op! Wow, nice. And Kahil's turn. And kick. Nice. Na trainer guys at maayos na coach. Kung nasa Uganda kasi kami, hindi talaga ako nakahanap ng coach na makikita ko na matutulungan si Kuya Kahil sa passion niya na soccer. Sobrang nag-decline ang skill ni Kahil nung nasa Uganda kami. Hindi lang nag-decline guys, nawalan talaga siya completely ng gana. Kasi parang he's not guided and motivated properly by the soccer academy na pinagtitrainingan nila. So alam ko dito sa Thailand talaga, dito yung ang dami kasi dito mga options eh. Madaming mga coach, merong mga Westerners, merong mga African, merong mga local coaches. And Thailand is also really big fan of soccer. Kaya it's becoming more common nowadays. Binabantayan ko na si Kuya Kahil guys. Sabi ko nga sa kanya, if he has any changes sa katawan niya, huwag siya mahiyang magsabi. Kasi syempre, he's entering puberty na. He's now 11. So sabi ko sa kanya, whatever you notice, if something is painful or there's something that changes in your body, you let your dad know. At ginagawa niya naman. So I remember no mga first few weeks niya dito sa Thailand, ang dami niyang tawag sa akin, dami niyang sinasabi kasi he's not really used in talking to his dad about some things. So ngayon medyo mas naging close na sila ng daddy niya at na-open up niya na. Sabi ko nga sa kanya, you don't tell other people or you don't show other people what's going on with your body, but only your dad or me, sabi niya. Yeah, only daddy or mommy, sabi niya ganun. Sabi ko sa kanya, now that you're growing up, okay guys, time check natin, alas 11 na po ng tanghali dito. At malapit nang matapos si Kuya Kahil. Alam ko gutom na yan. At habang kami nag-aantay, nagdala pa rin ako ng prutas baon namin ni Mama. So meron kaming orange dito, tsaka etong tinatawag nila na prutas dito sa bansang Thailand. Eto po ay tawag nila ay Sala. S-A-L-A. Basically sa English, chinek ko yan online guys. I'm not sure if merong ibang pangalan nito sa English, pero nakita ko this is called snake fruit. Siguro, it also makes sense kasi yung kanyang balat po ay parang balat ng ahas. Ayan, tingnan ninyo. Para talaga siyang balat ng ahas. Very scaly and it's quite rough. Ayan. Hindi ko lang alam kung klaro dyan sa camera, pero that's how it looks. So, bubuksan lang natin to. Marami akong dala nito kaninang umaga. Na lang po natitira. So, medyo mahirap siyang magustuhan.
ng una. Pero if you will give it a chance, ayan, baka ma-develop ka din. Ayan, so buksan lang natin guys. So pagbukas niya, hindi naman siya ganun kahirap. Pwede mo siyang kagatin. Pwede mo rin siyang gamitan lang ng iyong mga kamay katulad niyan. Okay? So eto, kinagat ko to kanina. So balatan lang natin. Ganyan po ang itsura ng kanyang balat. Manipis lang yung balat niya guys. Tingnan natin to. Ayan. Ganyan lang siya pagbalat. So if ever na makapunta kayo dito sa Thailand, hanapin niyo po itong kanilang prutas na sala. Kasi this one is really one of Thailand's common fruit para sa kanilang mga local. And you will see the locals loving this fruit so much. So syempre para maintindihan naman natin at maka-immerse naman tayo sa kanilang kultura at pagkain, huwag tayong matakot mag-try. Ayan. Huwag kang matakot subukan. Malay mo, 'di ba? Ma-in love ka. So buksan lang natin. Ayan po ang kanyang balat. Manipis lang siya guys, as you can see. Ganyan po siya sa loob. And then ito naman yung itsura niya sa labas. Then ang ibang mga prutas, ang ibang pieces na nabili ko nito, tatlo yung buto niya sa loob. Pero ito, dalawa at merong maliit. So, ayan, i-separate mo lang yan siya. Ayan. Then, sa loob po niya ay meron siyang buto, as you can see. Pero itong maliit, parang wala na siyang buto, guys. So, kakainin na natin. Sorry, guys. So, ang texture niya, right now, ay parang yung papaya na half cook. Yung hindi hinog, hindi rin hilaw na papaya. Pag kinain nyo yun, parang ganun siya. Parang crispy ng konti. Ayan. Ang lasa niya ay matamis ng konti. Meron siyang unique na taste. Hindi ko ma-explain eh. Pero, I would say na para sa ating mga Filipino, madali natin itong magustuhan kasi nahahawig yung kanyang texture at saka yung kanyang konting tamis sa papaya. Ito na po yung buto niya guys. Ayan. Yung buto niya ay parang sobrang tigas pero magaan. Ayan po siya. Ang ganda ng buto niya. Baka pwede itong i-boil at gawing mani. Tingnan natin. Anak, why do you get things without asking permission? They got. Anak. Ayan guys, so in case hindi klaro, ganyan po ang itsura ng kanyang balat. And then, ganyan po ang itsura ng kanyang buto. Hindi ko alam kung saang bansa kayo ngayon, kung meron bang ganito sa inyo at ano ang tawag. Pero dito po sa Thailand, once again, ang pangalan niya ay sala. Yung buto niya guys ay very makinis, pero very matigas. Hungry? Very hungry. I haven't eaten in 2 hours and 30 minutes. It's lunchtime anyway. Does that thing fit you perfectly? The shin guard? Yeah. Okay. Bring your bag. Shower lang si Kahil guys bago kami kumain sa mall. Dahil sobrang basa niya. Make sure you soap your underarm also. You bring the whole bag. Bring the whole bag. Ayan guys, mag-lunch na kami at si Mama ay may natipuhan na strawberry. Okay. Hap ka na ka. Ani spend spicy may? Pet may ha? Pet dai. Okay. Tap nang naka. Ani mi mo may? Kin mo may dai. May mi mo siya may? Okay, kap ka naka. Wala daw baboy dali ma. Wow! Dako kaayo. Why don't we choose like this? 895 for all. No, There's this soup.
whole chicken, like for all of us, family chicken. Okay. Not like this. It has everything. It has soup. It has soda. It has pork. No? They said everything is chicken in bonchon. Okay. Yes, and then this one can make spicy. You want? Okay. Wow, pakita ako ma. Wow, iba talaga yung strawberry nila dito guys. Parang mga alien. Anak, look. A strawberry not from the earth. A strawberry from Mars. You wanna have the first bite? No, it's the story. It's the strawberry for giants. For giants. Sweet? Grabe si mama, ang laki ng strawberry. Yeah. We're ordering family. Alright guys, hello. Ayan, ang dami na namin gutom talaga. As in, feeling ko nagutom kami hindi lamang dahil sa lunchtime na, kundi naubos na yung tubig sa kakawan namin guys. So, sobrang init. So, nag-request si Kuya Kahil na dito kami kumain sa kanyang paboritong manukan. Ayan, this is the Bonchon Korean fried chicken, right Kahil? Yeah. Your dad spoiled you, no? Oh no, he doesn't spoil me with this. He gives it to me if I do very good in football. And did you do a good job today? Do I just put a random date of birth? Not really. No, put mine. November 15, 1989. So, at least meron silang promotion ngayon at ma-avail namin yun pag aming i-download yung kanilang app dito sa Bonchon. Ganyan siya guys, ang restaurant. Ayan. Tamang-tama, may malapit na mall dito sa pinaglalaroan ni Kuya Kahil. At lunchtime na, kaya ang dami naming gutom. Si Mayumi po ay nandoon sa baba. Si Mama guys, bumili ng strawberry pero ayaw niyang kainin. Gusto niya lang titigan. Sana all. Ang ganda kasi, oh. Ang lalaki. Sobrang laki guys. Parang ganito sa gitna ng kamay namin ni Mama. Kapag pumupunta kami ni Mama sa Bangkok before, strawberry talaga yung nire-request niya. Ay, sana all hindi na aangangan guys. Tulo ang sipon ko, tulo ang luha ko, sobrang anghang talaga. Kita nyo naman ang sabaw guys. Yung akala ko tapos na yung ko guys, tapos na yung pagsubo ko sa buhay, tapos binigyan ka ng napakaanghang na sabaw. Pwede mag-enjoy lang. Kalimutan kong sabihin na bawasan nila yung sili. Coming here is not a gift. That be nice to mommy. How come Daddy said that? That's your dad. Daddy said on my birthday. You can choose I could something have small. anything. You can ask your dad, okay. but for me, I can get you something small. Okay, I'm not getting that one. Put it back and get something small. Faster, faster. You can get something small that you can carry in the airplane. You can work on it while waiting for our flight. Something small. Ay, that is still big. Eternity later. Hi guys! Ayan guys, ako'y nakaabot na naman dito. Hindi ko alam sa lupalop ng Thailand na itong naabot ko guys. Pagod na ako guys. Lasbag na ang all. Ayan, time check natin ngayon. Alas 3 na ng hapon at nandito tayo sa... Alas 3 ba? Alas 5 na pala guys. Ay, hindi ako nagabantay ng oras guys. Pero, ayan, andito tayo ngayon kasi hindi pwedeng umalis tayo ng Thailand na hindi tayo makakain ng Filipino food. Pumunta ng Thailand para kumain ng Pinoy food guys. Alam ko marami sa inyo mga Pinoy na nagta-travel dito sa Bangkok, Thailand. Minsan namimiss niyo yung pagkain or kahit OFW kayo at hindi kayo nakauwi guys. Pwede po kayong kumain dito. Andito tayo ngayon sa... Toto Inasal! Ayan po guys. At habang nagbablog ako dito guys, tagatakbo yung pawis ko dito sa aking likod dahil sobrang init. So magpalamig muna tayo dito sa loob ng Toto Inasal. Tingnan natin anong meron dito sa loob. Ayan. Pero galing sa labas guys, makikita nyo na po may dato puti dyan. Sa mga mahilig sa dato puti, yung gustong magpaksiw, meron po sila dito. Tsaka Mang Tomas.
So tara, pasok tayo sa loob. Let's see what's on their menu. Ayan, dami kong bit-bit guys. Akala ko nag-tourism ako dito pero parang dami kong dala. Hi! This is my kitchen. This is your kitchen? Yes, I bought this. So, bigyan ko kayo ng tour dito sa Toto Inasal para naman malaman ninyo anong itsura dito sa loob. First up, meron po silang balikbayan box. Ayan. Contact our cashier for more details daw, guys. Uy, I love this. They have a child-friendly space. Oh, di ba guys? Tayong mga Pilipino talaga kahit saang ilagay sa sulok ng mundo man, guys. Marunong tayong magbenta-benta. So, ito Pinoy po ang may-ari nito. Tingnan natin dito anong meron. May Mang Tomas. Alam nyo guys, itong Mang Tomas, may baboy pala to siya. Hindi ko alam, may ingredients pala to na baboy. Parang meron siyang liver spread. Liver spread. Corn. Ay, mababoy ba to? Basta hindi siya ano. Ayan. Ay, ang cute. Meron silang sari-sari store na paipek. Guys, look at this. Pwede magpa-picture dyan mamaya sa loob. Tingnan natin guys. Bawal utang, bukas na lang. Parang nasa Pilipinas lang ako ah. Tapos pagkabukas, bawal ulit ng utang. Okay lang. Okay lang guys, at least hindi tayong lalaki na laging merong utang. Ayan, may mga prices naman. So, tingnan natin anong nasa menu na. Hello! Teacher May! You want to learn PE with Teacher May? Yung mga kasama namin ngayon guys, ay ang kasama ko for how many years na nagtrabaho ako dito sa Thailand. Ayan. Nung lubog na lubog po ako sa buhay ko, yung lubog na lubog ako ng utang. Sila po yung sumalo sa akin. So kasama namin sila ngayon dito para Tukata si Namtan. Yay! Tukata. Ayan guys, 3 months na si Mayumi. Grabe man, pila na ng bata ko. Ma'am, damo lang yapon tsura mo ha. Ano man naman? Guys, hanggang dito sa Thailand guys, sinusundan tayo ng Tanduay. Ayan, Tanduay at saka Ginebra San Miguel, 250. 250 baht. Ayan. And, gawang Thailand naman ay ang Leo. Ito po yung beer ng Thailand, guys. So, hindi lang pala dito kainan. Etong ating Toto Inasal ay ano din siya. Uy, nakita sa akong video. I-blur ko na lang yan. Hindi kasi yan pwede sa YouTube. Oo. So, lahat po ng kanilang Filipino products meron dito. In short, pwede po kayong mag-grocery dito, guys. Kasi kompleto siya. Ang pagkain nila, meron po silang bulalo, meron silang sisig, meron silang crispy pata, meron ding Thai food konti at halo-halo, syempre. Yan po, ang ganda. Toto Inasal. Once again, guys, ang may-ari po nitong lugar na to ay Pilipino, mga Pilipino. Laban kaban talaga mga Pinoy sa abroad, guys, no? Kaya yung mga hindi pwedeng magkaroon ng bansa na may Pinoy na hindi nagbibenta. Ewan ko ba, parang nasa dugo nating mga Pilipino na dapat lagi tayong merong benta. Yeah, mostly hindi rin siguro ganun dahil tayong mga Pinoy ay madiskarte. Kaya kahit na nagkakaroon tayo ng ating full-time job, talagang naghahanap pa tayo ng income on the side. Ayun. By the way guys, kahit ako nung nandito po ako sa bansang Thailand, nagbebenta-benta din ako. Pero iba yung ginagawa ko. Ibang way na mag-extra income. Pero mostly dito sa Thailand, yung mga Pinoy, pagkatapos nilang magturo, pinaka-common dito ay tutorial. Yung mga private tutorial, nagtuturo sila. Merong iba na nag-gig kapag meron silang music na talent. Ang iba naman ay, ayan, mga benta on the side. Pwedeng ganito, pwedeng restaurant, pwedeng mga bake-bake. So, yung mga Pinoy na talagang marunong mag-bake, gumagawa sila ng mga tinapay na Pilipino or any dessert na Pinoy and then binibenta. Ganun po yung survival of the fittest dito sa Bangkok, Thailand. Ayan. Oh, in fairness, pwede pala tayong bumili dito guys ng paminta. Ano to? Paminta ba to?
Downy. Nami ang iya idea mo, no? I like it. Very creative. At saka merong mga magazine. Ayan. Ay. Uy, ang cute. Nami, lagyan ni Ma'am. Guys, bakit bawal mangutang dito? Dahil, ayan, mahirap po ang buhay. Ang cute. Iba talaga ang mga Pinoy gumawa ng mga tindahan, guys. Very creative. Tapos yung kanilang decoration ay pa-piesta-piesta. Ayan. Shoutout sa mga Pinoy po dito sa Bangkok, Thailand at sa buong Thailand pala. Hello po sa inyo. At kung nanonood man kayo guys, bisitahin naman ninyo itong Toto Inasal dito po sa may Bangyay area. Pag nilagay nyo sa GPS, matatagpuan nyo po yan dyan. And try their delicacies here. Pinoy na Pinoy. Ayan. Nag-order po kami ng halo-halo. At tingnan natin mamaya anong meron. Para mabidyohan naman natin at ma-share ko sa inyo. Ayan. Dumating na yung ating order guys with sour, juicy calamansi. Sa mga naghahanap po ng calamansi juice, available po dito guys. Ayan. Calamansi with the letter C. Social. It's not yours, anak. I wanna pour it. No, guys, dumating na yung order. Guys, ang dami pala. Imagine, may lato pala dito sa Thailand. Oh, nasa Thailand. Baka kami sa Pilipinas lang kami. Baka nasa kanto lang kami ng Jinsan guys. May lato sila dito, ho. Magkano to guys? Magkano tong ganito nila? Ano? Ang amo ni pilang price nila ni kayang balon ta? 85 baht. Daw mga around 150 pesos. Not bad. Ayan. Sa Jensen kasi malakas to eh. Sa Jensen malakas yung lato. Guys, natawa ako dito guys kasi pagbukas ko ng kanilang menu. Meron silang specialty nating mga Pilipino. Pero social yung pangalan. Crispy fried salted fish. Oh. Tawa ko guys. Uy, single man ako. Dito lang ako sa 115. Pero pag may jowa ka, dito ka sa 149. Mas mura talaga guys kumain pag single ka. Maganda pala maging single guys kasi, wait lang, maganda maging single kasi mura lang yung pagkain. Uy, meron din silang tuyo gourmet. Wow! Tuyo gourmet. Spell gourmet. Tuyo special na lang gourmet. Crispy herring soaked in olive oil with spices. Uy, in fairness naman sa kanilang menu dito sa Toto Inasal, Thailand guys, ang dami po nilang mga Filipino food. Merong Thai food, merong Pinoy food. Uy, somtam. Oh. Somtam? Gani, si mama gani. Pero wala na, damo na to. Enough na. Ari, gusto ko na. Eh di mami. 95. Gusto ni mother mo. Ang balang ka ba? Dali lang mo. Eh di mami lang. Balang mo si mama. Pero luya na siya daya. Ginangalagaw na lang. Ay, machismis. Ganito sa harap sa camera. Guys, yung in-order kong halo-halo. Guys, tubig na guys. Kasi marites yung inuna. Yung nagchismisan kayo, tapos nag-order kayo ng halo-halo, pero hindi nyo kinain agad yan guys. Tubig na guys. Kainin muna natin to. Sayang naman. A few moments later. Ayun guys, nakauwi na po kami. Andito na kami sa bahay. Ang mga lakwatserang taga Jinsan ay nakauwi na sa wakas. Alam nyo guys, ang dami namin kinain kanina. Pero gutom na naman kami kasi siguro sa sobrang init dito sa Thailand guys, nauubos yung aming kinain. Nagrason pa. So nandito na tayo sa bahay at may pasurpresa ang aking ate. Ang aking ate po ay pumunta ng Cambodia. Ayun, sa Cambodia po siya nagpunta. Dahil sa Cambodia dito na. At alam nyo ba na kapag pumunta kayo ng Cambodia, nagbebenta po sila doon ng balot. So, bumili po yung aking ate ng pagkadami-daming balot. Tingin niya naman sa amin, makakaubos ng, ng 10. Maubos naman talaga to guys. Paborito kasi to ng mama namin eh. So, tikman natin yung balot ng Cambodia. Kung kasing sarap ba ng balot natin sa Pilipinas. Let's go! A few moments. Fishbowl sa 7-Eleven. Alam nyo ba na dito sa Thailand mahilig silang pakita sana ko ni. Mahilig sila mag-microwave ng mga pagkain. So kapag sa 7-Eleven sobrang maraming options na pagkain na pwede lang siyang i-microwave. As in guys, ang dami-dami pong option. So eto fishbowl. So, kakain tayo ng balot.
So, sa itsura guys, magkatulad lang naman. May magbasa naman sa akin yan, nasus madam, uy, para kang nakakita ng balot. Joke lang guys. Siyempre, dapat malaman ninyo, madam, anong itsura ng balot sa ibang bansa. Ganito po. Baka marami sa atin dito hindi alam na may balot din po sa ibang bansa, hindi lamang sa Pilipinas. Actually, ang Vietnam, they are big eaters of balot. And so is Cambodia. Yung mga Pinoy na hindi nakakauwi, talagang kinukuha nila yung chance na makabili ng balot at makakain ng balot kapag nakakapunta sila ng mga neighboring countries katulad ng Cambodia. So, ang presyo nito, magkano? 10 baht. Ang isa? Nasa 16 pesos. Mura lang. Okay, ang ano dito? Kahil, not funny. No, not funny at all. So, this one guys, ang presyo po nito sa Thai baht is 10 baht. Kung i-convert natin siya sa Philippine peso, the estimate is around 16 pesos, which is much more cheaper kesa sa presyo ng balot sa Pilipinas. Kasi ngayon sa Pilipinas, nasa 25 pesos to 28 pesos na ang isang balot. How many days is this? Ganon din sila magbenta? Merong days? Ah, wala. So, dito sa ibang bansa, guys, nakapack na siya. Nakapack na siya. Wala silang mga option katulad ng sa atin sa Pilipinas na 16 days, 18 days, walang ganon. Wala silang 2 years na balot. Pero yung mga balot naman nila, maliliit lang yung piso. Okay? So, tikman natin. Hindi ko alam anong Tagalog ng piso. Sisiyo. So, pagbukas natin, the same. Tikman natin yung sabaw. Pareho lang naman. Wala sila sinamak dito. Okay. Yes, you're right. Kailangan nating i-mention. Ang kaibahan lang po ng ating balot, para makompleto yung balot, dito sa kanila sa Cambodia, wala silang sausawan at sinamak. Katulad ng sa atin sa Pilipinas. Sa atin kasi, to complete the balot, we have to have the perfect vinegar. So, asin lang guys. Yun na yung sisiw niya. Sobrang liit. So, 16 lang siya. So, 16 lang talaga siya. 16 days lang. Sa mga pamilyar po sa balot, ayan, patnubay ng magulang ay iyong kailangan. Mga maselang bahagi ng balot, ipapakita. Rated PG. He doesn't eat this one. He said he will try. You will try? With Ashley, yeah? With Ashley. It's very yummy. You are not Pinoy if you don't eat balot. Yeah, I'm Asian. Yeah, but you're Pinoy. You're I am Filipino. Of course, I eat balot. That's the content. I'm a Filipino. I eat Ice cream. Look, huh? Are you a Filipino? How does it taste? Open it up. Oh, tastes like boiled egg to me. Careful it doesn't spill in your clothes or hands. Esophagus, esophagus. Esophagus, esophagus. Why do I not like this at all? I thought it would taste good because my family said it's good. I'm just drinking the soup. I'm gonna try to open it like this and give it to Khaleesi. So show them what's inside. Inside the balot. Oh, you saw the duck. The baby duck. There's a duck? Shit. Yeah, that's the duck. The baby duck. The baby duck. What's wrong? You can eat the yellow, no? The yellow part. Bye bye.